Be contented, but never be satisfied. So yun, recently po, yun yung aking natututunan. At the same time, struggle, no? Kasi bakit sabi ko, contented. Maganda na nga yun eh. Tapos, hindi satisfied. Parang greedy naman yun, no? Pero ito, sa totoo lang po, unti-unti, pinapaunawa ni Lord, no? Na, sa ngayon, yes, maging kontento tayo. At napakaganda nun. Kasi pag contented ka, ikaw ay peaceful, walang masyadong mabigat sa'yo, no? Magaan lang ang buhay. Kasi contented ka eh. Tapos alalahanin mo na lang, 5 years ago, no? Hindi ka ganito. Praise God kasi baga nag-improve ka. So maging contented tayo do sa ipinagkakalob ni Lord sa atin everyday kasi blessing 'yan. Ultimate blessing 'yan. Ah, ito may video po ako about pagiging grateful, no. 'Yun. Nandun 'yun yung ibang pwede kong masabi dito. Pero 'yun nga, maging contented tayo kasi pinagpe-pray pa lang ng iba nasa sa atin na, pinagkatiwala na ni Lord sa atin. Wino-workout pa lang ng iba, nag-grind pa lang iba, pero nasa sa atin na. So maging tayo, contented na tayo doon, no? Sa status natin ngayon. Pero bakit merong never be satisfied o wag kang maging satisfied? Ibig sabihin kasi, wag lang hanggang dito. Kumbaga, never stop learning, never stop growing. Yun pala yung ibig sabihin nun. Ito example. Si Lord, hindi ako deserving na makakilala sa Kanya. Hindi ako deserve na ma-save Niya. Pero by His grace, amazing grace, at sa faith na pinagkaloob Niya sa akin, yung saving faith, na-save ako. Na-save ako sa hell. Kasi deserve ko ang hell. Pero dahil nga sumampalataya ako sa Kanya, dahil yung faith ko, Siya lang din yung nagbigay sa akin, no? Na-save ako. Tapos yun, nabago ang buhay ko. Yun. Sa kalooban ni Lord ay yung testimony ko sa ako i-share sa inyo, no, kung paano ako nakakilala. Pero yun nga, contented na ako kasi Lord, sa'yo na ako eh. Pero hindi ako magiging satisfied. Bakit? Lord, ayoko na ganito lang yung mararanasan ko sa iyo kasi ikaw yung God of abundance. Ikaw yung may gawa ng langit at lupa. Lord, napakayaman mo. Pero hindi ko naman sinabi maging mayaman din ako. Pero yun nga, Lord, hindi ako maging satisfied na hanggang dito lang. Yung nararanasan ko lang is katiting lang noong attributes mo, yung katangian mo. Hindi ako kontento na hindi ko mas nakikilala ikaw, hindi ko mas nauunawaan yung mga salita mo, yung kalooban mo, no. Hindi ako satisfied na hindi kita naipapakilala pa sa iba. Hindi ko nagagawa o nababatid o na uunawaan pa ng lubos yung will mo sa buhay ko kasi baka mamaya marami siyang plano na gusto ko na magawa ko para sa kanya. Hindi para nga ako'y ma-save kasi save na ako. Gusto ko lang siyang gawin, kumbaga sukli do sa kabutihan niya, sa love niya sa akin, no. So yun, sana nagigets niyo yung point ko. Ganon din po sa ating buhay dito sa mundo. Huwag tayong makontento na ganito na lang. Hangga't may opportunity na mag-grow, mag-improve, no, gawin natin. Huwag nating sayangan yung oras sa doom scrolling, sa paninira sa iba, ichismis yung iba, o kaya yun nga, wala kang ginagawang hindi ko man para pakalman nga yung yung buhay mo yan, sa'yo yan, ikaw yan. Pero yun nga, as yung blessing na ito sa akin, gusto ko pong i-share, no. Gusto ko lang i-share. Maging blessing lang sa atin yung blessing na binibigay ni Lord, no. Kaya ako, na-bless ako dito sa be contented but never be satisfied. Kasi nga, gusto ko mag-grow. Bakit gusto ko mag-grow? Kasi gusto ko na yung natututunan ko, maipasa ko sa iba. Especially sa mga anak ko, sa asawa ko, no. Tapos kami, magamit ni Lord as a vessel, as He bless us, as He help us, magiging blessing kami sa iba. Magiging helpful kami sa iba, no. Kasi yun lang naman yun eh. Mas nagiging satisfying yung buhay pagka ganun. Pagka ikaw ay nagagamit ni Lord for His glory at saka para sa kanyang kaluguran. Yun na lang yung talagang ko, desire ko dito sa mundo. Kasi yun nga, save na ako, sa heaven ako. Kasi dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, para sa kapatawaran ng kasalanan ko, nabuhay siya ulit para ipakita sa iyo at sa akin na yung sin at death na ultimate problem natin is na-conquered niya na.
So kapag pinut natin yung faith natin sa Kanya, ililigtas niya tayo. Yun yung promise niya eh. So yun na yung ginawa niya sa akin. At sana yun din yung gawin niya, o yun din yung tanggapin mo, yung alok niya na libre. Walang bayad po eh, walang bayad. Mas mahal pa yung iPhone, mas mahal pa yung kotse, yung bahay mo, kisa po doon sa eternal life na alok ni Jesus. Tatanggapin mo lang, marami lang hindrances, pero yun nga, isa na yun sa pagiging hindi natin kontento sa buhay. Yun. Pero yun nga, sana naging blessing po ito. Maging kontento tayo sa blessings. Huwag tayo maghanap ng wala sa atin. Kapag tayo siguro ay karapat dapat nang tumanggap ng blessing saka. Pero sa ngayon, wino-work out ni Lord yung heart natin, yung mind natin. To be grateful, to be thankful. At yun nga, to be blessed, to be a blessing to others. So yun po, salamat po, and God bless po sa lahat. Ingat po.